Welcome po sa ating Tech Forum. This is Mr. Gerald Bautista, the CEO of App Your Servicio. And tonight po, ang pag-uusapan po natin is paano nga po ba ginagamit itong app na to para maging negosyo. At the same time, makapagbigay po ng trabaho sa ating mga fellow Filipinos. Ayan po siya. So kung malinaw po ang aking audio, mga kapatid, paki-comment naman po sa ating comment section na clear. Ayan, clear po ang ating audio. Ayan po. Alright, ayan. So maraming salamat po sa mga nagko-comment. Hello din po sa ating almost 200 na participants sa ating first Tech Forum of Year 2024. Ayun po siya. Usually, ginagawa po namin ng Tech Forum dito po sa aming opisina. Pero dahil po sa nag-uulan, gusto namin na-extend ang aming reach at the same time ang convenience sa inyo po na gustong magsuri sa aming negosyo. Ayun po siya. Alright, so kung ready na po kayo, pa-comment naman po sa ating comment section na I am ready at mag-share screen na po ako ng ating PowerPoint. Ayun po siya. Ayan po. So, ito pong pag-uusapan natin ay isang klase ng technology na makabago po dito sa Pilipinas. At ang maganda po nito, kapag ito po ay inyong unang narinig at makabago din po sa inyo, this is a very perfect opportunity na simulan din po sa inyong local area. Ang kagandahan din po nito, explain ko po sa inyo ano mga po ba ang fullness ng capability at potential nito on the nearest future. At paano din po tayo dito magkakaroon ng magandang profit. Ayan po siya. So mabilis lang po ang aking presentation. Ang maganda po dito sa App Your Servicio, lahat po ba nakapag-download na ng ating app? Ayan. Make sure po nakapag-download kayo at nakapag-like kayo sa ating Facebook. Hanapin nyo na po sa Facebook ang AYS. Ayan po yan. So ready na po ba kayo na makita ang next big tech business? Ayan, dito sa Pilipinas. Alright? Ngayon, ang tanong ko lang po sa mga viewers po natin, have you experienced to book online? Ayan, nakapag-book na po ba kayo? Ang maganda po dito, ano-ano po ba yung mga booking na yan? Ayan, pwede po tayo mag-book ng mga parcels. Ayan, pagkain. At the same time, pwede tayo mag-book ng transportation. Tama po ba? Sino po dito ang meron ng experience? Paki-comment naman po sa ating comment section na nakapag-try na po kayo. Ayan, palagay na lang po me. Ayan. So, alam niyo po, kapag tayo ay nagbo-book online, ano mga kapatid, mas mabilis din po natin maiintindihan itong konsepto na to. At kung hindi pa, okay lang po yan. Basta gumagamit ka ng Facebook, sure ako maiintindihan mo din how this system works. Ayun po. Alright. So for us to understand the future, ano ang future natin dito sa ating online booking application, gusto ko po munang ikwento sa inyo ang history ng online app booking sa Pilipinas. Ayan. For us to understand the future, we also need to look back at the past. Ayan. Do you agree? Ayan po. So pag-usapan po natin ng Grab. Ayan. Sino po rito ang nakakilala sa Grab? Paki-comment lang po, ano? Ang Grab po, mga kaibigan, nag-start po rin sa Pilipinas ng 2013. Naalala ko po noong mga panahon na yan, walang pumapansin sa Grab. Meron lang silang kiosk sa labas ng mall. Pero lahat ng mga tao nagtataxi pa din. Tama po ba? Pero ngayon sa current situation po natin, mas marami nang gumagamit ng Grab kaysa gumagamit ng taxi because it's convenient. Tama po ba? Ayan. So mapansin nyo, ang Grab po ay from Malaysia. At yan po ay nag-start ng 2012. Ayan siya. And then one booking company din po is Lalamove. Ayan. Sino po rito ang nakapag-try ng magpa-Lalamove? This company started here in our country ng 2017 at ito naman po ay galing sa Hong Kong. They started ng 2013. Isa naman po is Food Panda. Ayan, familiar po ba kayo sa Food Panda? 2014 po sila nag-arrive dito sa Pilipinas, pero sila po ay galing sa Germany at sila po ay nag-start pa noong 2012. Ito pong isa, Shopee. Ayan, sure ako, halos lahat po sa inyo nakatok na ng Shopee. Tama po ba? Ang Shopee po ay nagsimula ng late 2015 dito sa Pilipinas at ito po ay isang Singaporean company who started 2015 din. Ayan po yan. So kung mapapansin nyo, dito po sa ating discussion, lahat po ng mga pinaliwanag ko mga online booking companies are all foreign companies. Do you agree? Di ba? Ang maganda po nito, dahil ito po ay mga foreign companies, panahon naman para meron namang isang Filipino brand, alright, ang magpakilala sa e-commerce space ng booking. Ayan. Tama po ba? Ayan po yon. So, alam niyo po, isi-share ko lang din sa inyo
na itong mga company na shinare ko po sa inyo kanina sa ating previous PowerPoint, we barely know these companies noong mga panahon na yan. Pero merong isang pagkakataon na tayo po ay napilitan mag-adapt at gumamit ng mga app na ito. Ano po yon? Yun po ay yung panahon na nagkaroon po ng lockdown. Ayan. Tama po ba? Na nagkaroon ng pandemic. Kumbaga po, bawal lumabas. So itong mga booking companies na to ang nagbo-book for us or gumagawa ng mga errands po natin. Kaya kahit nasa loob tayo ng bahay, nakaka-order pa rin tayo, nakakabili pa rin tayo ng mga parcels, and at the same time po, conveniente pa din, di ba? Hindi na tayo kailangan makipagsiksikan at makaamoy pa ng virus. Ayan, tama po ba? Alam niyo po, nang dahil po sa pandemic na nangyari, isa po ito sa mga silver lining na kung saan halos lahat tayo napilitan mapunta sa digital space. Ayan. Do you agree? Ngayon po mga kapatid, i-share lang din po natin na kung dati, maski hanggang ngayon, nabubok naman ang taxi, nabubok ang pagkain, nabubok ang delivery, ano ba yung next na pwedeng ma-book ngayon? Ayun po siya. So 2021, nag-start po ang research and development ng App Your Servicio. This company is a Filipino-owned company. At ang maganda po, bakit kami niniwala na okay ang App Your Servicio? Number one, perfect timing. Hindi mo natuturuan ng mga Pilipino mag-book. Tama po ba? Kasi nakapag-book na tayo one way or another. Tama? At ang maganda, meron itong sustainable niche market na kung saan ito pong negosyo na to, masasabi natin na pwede magtagal ng 10 years, 20 years, 30 years, or even more than 50 years. Mamaya po, i-explain ko po sa inyo bakit ito sustainable. Ayan po yan. Alright. So pag-usapan naman natin ang tech disruption ng mga companies na to at ano nga po ba ang dinisrupt nila o kulturang in-upgrade at binago nila. Ayan po, ano? Pag-usapan po natin ang Grab. Ayan. Ang Grab, kung tutuusin po natin, synonymous na sila ngayon. Lalong-lalo na sa transportation industry. Kung dati, kakausapin mo friend mo, ay pupunta ako Makati, magta-taxi na lang ako. Ngayon hindi na. Pupunta ako Makati, mag-grab na lang ako. Tama po ba? Bakit? Kasi ano nga po ba ang dinisrupt ng Grab? Dinisrupt lang naman po ng Grab ang toxic taxi culture dito sa Pilipinas. Ano yung toxic na yan? Pipila ka ng mahaba. Pag pila mo, minsan mayabang pa yung driver, tatanungin ka saan ka pupunta. Merong minimal interview na kailangan ipasa mo. At pag hindi mo napasa, reject ka kay mamang driver, hanap siya ng bagong pasahero. Tama po ba? Sino po rito sa mga nanonood dito sa ating Zoom presentation ang sumakay ng taxi at pinababa ulit dahil hindi papunta doon ng driver? Ayan. Pa-comment nyo lang po sa comment section kung kayo yon. At alam nyo po, minsan may mga taxi din na madumi at parang karag-karag na umaandar pa rin. Tama po ba? And sometimes we feel not safe entering into these vehicles. Ngayon po, ang ginawa ng Grab, lahat ng pangit pinaganda niya. May mapa, tama? Fixed ang rate. At ang maganda po, mabango, malinis, bago ang sasakyan, mabait ang driver. Most of the time. At ang maganda din po dito mga kaibigan, lahat ng mga pangit pinaganda mo, tumaas ang customer satisfaction, sa'yo ang customer loyalty. Tama po ba? Ayan yan. And ang maganda po dyan, ang Grab po sa buong mundo ay 13.5 billion in valuation. Isa pa, pag-usapan naman po natin ang Food Panda. Ayan. Anong disrupt ng Food Panda? Ito po, yung sloppy culture ng food delivery. Sino po dito sa inyo ang nagpa-deliver na gamit itong mga hotlines na ito sa inyong mga screen? Inabot po kayo ng oras-oras. Malamig na ang french fries, hindi pa dumadating. Tama? Naligaw ang driver. Ayun. Pero, alam niyo po sa panahon ngayon, even these companies, kahit meron silang food delivery, ang malakas pa rin sa kanila are booking companies. Bakit? Sa booking companies, hindi mo na kailangan tumawag, makipag-usap, click mo na lang anong gusto mo, na monitor mo pa kung nasa ng rider mo kasi merong maps. Tama po ba? At ang maganda niyan, saglit lang, hahanapin niya pa yung pinakamalapit. So with that, alam niyo po, minahal ng mga Pilipino ang Food Panda. Ayan po yan. And they netted 10.7 billion in valuation po. Ano? Ngayon, another culture disruptor is ang Lalamove. Ayan. Sino po rito nakapag-Lalamove na? Sa Lalamove po, mga kaibigan, ito naman ang kanilang dinisrupt. Yung mabagal na delivery sa Pilipinas. Imagine, nagpadala ka ng Monday, Friday darating. Tama po ba? Pero dito, hanggat kaya dalhin, kumbaga, minuto lang, oras lang, isang araw lang, bakit mo pa aantayin ng
5 days. Lagay mo sa Lalamove, dadali ng Lalamove driver, lalo na sa mga negosyo na kailangan ng fast moving decisions or mga products na kailangan nila or on daily trades na nangyayari sa Pilipinas. Ang laking tulong nitong same day. Actually, hindi same day eh. Hour. Hour lang, nasa iyo na. Tama po ba? Ayun yan. And with that, sumikat ang Lalamove sa Pilipinas. They are 8.5 billion in valuation, in dollars po. Ang Shopee naman, ito po maganda. Dito sa Shopee, mga kapatid, ang dinisrupt naman ay yung high pricing of products. Ano po? At the same time, pareho ng quality, pero mas mura. Sino po rito nakapag-try na bibili ka ng cellphone case sa Tiangge? Okay? At the same time, pagtingin mo sa Shopee, same brand, same color, parehong-pareho. Makita mo sa Tiangge, 300, nakita mo sa Shopee, 100 lang. Tama? Normally, may kita rin natin yan sa mga tissue paper. Pag pumunta ka ng supermarket, may kita mo tissue paper nasa 150, 180, pero pag tingin mo sa Shopee, may 30. Same brand. Tama? Same quality. Ngayon po, ang maganda kasi sa ginawa ng Shopee, yung mga malakas magpatong, hindi niya binigyan ng pagkakataon na sila lang ang option. Kumbaga, nagbigay po ng option ang Shopee sa digital space para tayo mga consumer ay makapag-decide kung saan tayo kukuha. May mga pagkakataon din naman po na mas mura sa offline, sa mga supermarket, kaysa sa Shopee. Pero at least, ikaw na consumer, nabigyan ka ng option. Kasi yun naman po ang importante. Tama po ba? Nakapili ka kung saan mas panalo. Do you agree? Ngayon, doon po papasok itong ating pinag-uusapan dito sa App Your Serbisyo. Ayan. Sa App Your Serbisyo ho, ang ating dinidisrupt ay yung kultura ng sobrang taas at sobrang mahal ng services to the point na tinataga ka na. Ayan. So, makikita nyo po rito, merong nananaga. Ayan. Itong ating katiponero, ayan, nananaga po yan. Ano? Sino po rito sa inyo ang nataga na sa service? Maalala mo, mapapalinis ka ng aircon, siningil ka ng 2.5, pero after 2 weeks mo magpalinis, kabilang kanto lang pala, meron kayang gumawa nun at 800. Imagine mo, nagkataon lang na wala kang option, hindi mo lang alam na meron palang ganun. Pero what if, kung merong isang digital app, isang application, na kung saan lahat ng services na malapit sa iyo, makikita mo ang pricing, makakapag-decide ka kung sinong pipiliin mo, at sure ka na hindi ka matataga. Gugustuhin mo bang mag-book sa app na to? Oo naman. Tama po ba? At yun po ang App Your Serbisyo. Ang goal po natin is to disrupt the services industry by introducing fair pricing among service and promoting better competition. Ayan po yan. Healthy competition. Ayan po siya. So, tingin nyo po mga kapatid dito po sa ating konting intro. Paki-comment naman po kung maganda o magandang maganda. Ayan. Alright? Ngayon, pag-usapan naman po natin, paano kikita dyan sa app na yan? At ano nga ba ang mga iba pang info para makita namin o makapag-decide kami ng mas maganda? Ito po, i-share ko po sa inyo. Alright? Ang App Your Serbisyo po is powered by NNT Corporation. Ayan, yan po ang kumpanya sa likod ng App Your Serbisyo. Ang maganda po, ang App Your Serbisyo brand ay nag-start ng research and development ng 2021 up to 2023. Ayan po siya. At tayo naman po ay nagkaroon ng soft kick-off launching ng 2024. Ayan po siya. Ang maganda po, sino nga ba si NNT Corporation at ano nga po ba ang malaking papel niya dito sa ating napakagandang app? Ayan po yan. I-share ko lang po ng konti sa inyo ano nga po ba ang profile ng NNT. Ang NNT po ay isang technology company. Ayan. Ibig sabihin po nito, ang primary business po nito ay may kinalaman sa softwares, software development, and po software publishing. At the same time po, tayo po ay nasa 13 years na of experience sa tech industry. Ayan po siya. So 13 years mga kaibigan, dekada na ho ang aming experience dito sa aming ginagalawan na industriya. Tanong, matagal po ba yan o bago pa lang? Ayan, paki-comment naman po sa ating comment section. Siyempre, kung tumagal ka ng 13 years, nadaanan ka pa ng pandemic, sobrang tibay niyan. Tama po ba? Alam niyo po, nakakatuwa, ito po ang aming special advantage on other tech companies. We are end-to-end capable. Ano ibig sabihin ng end-to-end capable, Sir Gerald? Kami po, from developing the system up to integrating it to other partners, possible partners like banks, ano po,
tayo rin po ay kayang mag-market. And po yan. So from end to end, from developing, integrating, and marketing, kaya pong gawin yan ng ating company. Ibig sabihin po, kumbaga, from the supply up to selling it, kayang-kaya po natin. Ayun siya. Bakit? Importante yan. Number one, hindi po natin kailangan kumuha ng advertising agencies, marketing agencies, at kung ano-ano pa na babayaran natin ng sobrang laki. Tayo po mismo, na kayang gumawa, ay kaya rin po magpakilala. Ayan. Maganda po ba yon? Comment naman po sa comment section kung okay na tayo po ay isang end-to-end capable business. Ayan po siya. Alam niyo po, nakakatuwa, this is our core values. Siyempre, naniniwala kami na ang isang negosyo dapat merong malalim na values sa pinaniniwalaan. Tama po ba? At ang kagandahan din po nito, ano nga po ba ginagawa ng NNT before having AYS? We enable our clients to address challenges and enhance their business. Ibig sabihin po, kami po ay gumagawa ng software na tailored sa mga pangangailangan po ng ating mga kliyente. So ano-ano klase mga softwares po yan? Ayan, mamaya pa explain ko po sa inyo. Pero ito nga po pala ang mga technologies na ginagamit po natin. Ayan. So these technologies na nasa harapan po ninyo, these are the latest. Kagaya po nito, kung mapapansin nyo po itong nasa may mobile side, and yung React Native languages na yan, this is the same languages na ginagamit ng Facebook, ng Grab, ng Foodpanda, ng Lalamove, and any sikat na kilala ninyo na mobile booking app. Ibig sabihin, yung kanilang technology na meron sila, meron din po tayo. Ayan. Kaya din po natin. Ayan. Maganda po ba yon? At ang kagandahan din po nito, alright, pagdating din po sa servers, sa API integration, sa analytics, at the same time, pagdating din po sa ating AI, ayan, meron din po tayo niyan. Ayan. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, we are very capable on handling this app and to bringing this into the future. Ayan po yan. Ang kagandahan din po niyan, isa po sa mga solutions that we're building, we're basically on the enterprise, up to SaaS production, e-commerce websites, gumagawa rin po tayo ng MVPs for startups or minimum viable products, and even machine learnings. Ayan po yan. Ngayon guys, share ko lang din po na mabilis para makita po ninyo gaano kalalim si NNT. This is our previous clients. Ayan, ito po ay mga website portal clients. Nakagawa na rin po tayo ng CRM for Toyota dealership. Nakagawa na rin po tayo ng e-commerce platform. We even do marketing tracking tools. At the same time po, tayo po ay nakagawa na rin ng social media network for a small community ng online marketers. Ayan po siya. Nandyan na rin po yung ating food delivery. Nakagawa na rin po na tayo nito. These are all abroad-based. By the way, itong pinapakita ko po sa inyo, ito po yung ating for disclosure. Meron po kasi kaming ilang mga clients na ayaw i-disclose na kami ang kanilang software provider. Ayan po yan. So pagdating naman po sa mobile app, ayan, nakagawa na rin din po tayo ng social network for graduates sa St. George University. At the same time po, meron na naka-experience na rin po tayong gumawa ng development for the back-end ng isang Instagram competitor. Ayan siya. At the same time po, nakagawa na rin tayo ng booking ng pagrenta ng mga boats. Ayan, abroad. At the same time, tayo po ay nakagawa na rin ng Apple Music na brand or Spotify sa pamagitan po ng Mood Music. Ayan po yan. So guys, with these capabilities, alam niyo po, na aming experience for the past 13 years and with our developing, integrating, and marketing capabilities, kapag naging part po kayo ng Apple Servicio, ang services din po namin sa inyo is end-to-end din. Maganda po ba yon? Okay. Ngayon guys, so pagdating sa mga domains na to, nagkaroon na po tayo ng expertise from financial, automotive, healthcare, retail, logistics. Yan po ang range ng mga industriya na kung saan tayo po ay meron ng mga nagawang sistema. Ayan po siya. So tanong po, dito po sa experience na pinakita ko po sa inyo with our short company profile, ang tanong, matatag o matatag na matatag? Ayan, paki-comment naman po sa ating comment section. Alright? So by the way, sa mga, kung may kakilala po kayo na gusto magpagawa ng system, alright, i-plug ko na rin po ng konti from hospital management, loan management system, parking system, car management tracking,
Alright? Kasama na rin po dyan private chat messaging app. Gumagawa din po tayo niyan. Kahit po school management system. Actually, halos lahat po yan, meron na po tayong experience. Alright? So, anyway, kung gusto niyo po kaming i-endorse, pwede screenshot mo lang tong ating slide at pwede ka nang mag-share sa iyong mga friends. Alright? By the way, ako po as the Chief Executive Officer, apologies, ako po ang nag-handle basically ng halos karamihan ng mga departments right now. And basically, ako po ang in charge on all things na nangyayari sa LNT at the same time dito po sa Appier Servicio. Ayan po yan. Ang kagandahan din po nito, ang ating opisina po ay located dito po sa 12 Pao Street, Xavierville Avenue, Quezon City. So mapapansin nyo po, ito po ang ating function room. This function room, dito po natin ginagawa ang ating tech forum on face-to-face. Ayan. Ngayon po nandito tayo sa studio ng ating opisina. Dito rin po sa Xavierville. Ayan. Para po sa ating Zoom presentations. At itong ating function room at ating opisina, we are very proud to say na ito po, mga kaibigan, ay company-owned. Ayan. Ibig sabihin po, sa atin po ang ating office. Hindi po tayo nag-rent. Hindi po tayo nakikirent. Ayan po yan. Ito po ay atin. Ibig sabihin, this company is so heavily invested on its assets. At the same time, we are so heavily invested in this concept, Appier Servicio, na kung saan mapansin mo, may sariling opisina, may sariling developing, may sariling marketing. Ang tanong, matatag o matatag na matatag? Ayan. Pa-comment naman po sa ating comment section. Gusto ko pong marinig ang inyong insights. Ayan po siya. Alright. Ngayon, on the next part, this a legal company. Ito po ang ating mga certificates. At ang nakakatuwa po, ang mission and vision po natin, our mission, is to offer convenient, fast, reliable, and secure services. Ang vision naman natin is to be the leading marketplace of services. Kumbaga kung ang Shopee, yan ang pinaka marketplace mo ng mga products, parcels, tama? Ito naman po is marketplace of services. Lahat ng services makikita mo dito basta legal, moral, at ethical. Ayan po yan. Ngayon, by the way, Appier Servicio rin po ay natagurian ng Q Asia bilang fastest growing mobile booking app. Ayan. So ito po ay ginanap sa Diamond Hotel. Ayan po yan. So ito po yung video na makakit tayo. Alright? Ngayon, ang flagship product ng LNT is AYS. Sabi ko nga po sa inyo kanina. Ang maganda rin po nito sa mga hindi pa nakakapag-download, mag-download na po kayo at tayo po ay namimigay ng giveaway sa ating AYS Live every Tuesday, Thursdays, and Saturdays. Ano po? Ang kagandahan, lahat ng klase ng mga service providers is welcome. Ano po? Kung mapapansin nyo po, these are some examples ng ating mga service providers na naka AYS uniform. Ano? Ngayon, ang tanong, paano tayo kikita? Or paano gagawing negosyo yan? Tama po ba? Okay, pag-usapan naman po muna natin bago yung kitaan pala. Bakit okay mag-book sa AYS? Number one, ito po ay safe and secure. Ibig sabihin po niyan, yung data na kung saan kapag nag-download ka ng app, yan po ay encrypted. Even us on the admin side, hindi po namin yan alam. Dahil po, we use special language na nag-encrypt po. At this keep your data private. While hindi namin ibebenta ang pangalan, location mo, at the same time, number mo, at may nagtatawag sa'yo, aalokin ka ng credit card. Dahil po, wala pong ganun. Our system is fully encrypted. Ang maganda rin, ang ating mga service providers na pinapadala sa ating kliyente ay fully verified. Ito po ang pinagmamalaki natin, ano? Usually, pag naghanap ka ng electrician, pumunta ka sa Facebook Marketplace, minsan kakabahan ka kasi hindi mo alam kung itong electrician na to ay bogus o hindi. Tama po ba? Sa atin, lahat ng mga services na nandito, dumaan po yan sa interview sa ating admin. At ang maganda, nanghihingi pa po tayo ng proof of profession or proof of skill. Tumatawag pa tayo sa kanilang 3 character reference. Ayan. At the same time po, nanghihingi po tayo ng NBI clearance or police clearance para masabi po natin na nagpapadala tayo talaga ng safe services sa ating mga kliyente. Tayo lang po sa buong Pilipinas na nag-due diligence ng ganito na merong marketplace of services.
Ayan po yan. So ang goal po natin is convenient, reliable, and secured services sa bawat Pilipino. Ayan po yan. Ang maganda rin dito po, meron tayong variety of options. Ibig sabihin po ito, pwede ka mamili kung sinong service provider ang gusto mo. May pagkakataon na may mga service providers na super premium po talaga. Ngayon, kung budgeted ka, pwede ka naman kumuha sa ating mga budget price na mga services all on the same industry. Bakit malaya magpresyo ang bawat service provider? Simple lang po. Kasi gusto namin na bawat service provider, kung ano yung tingin niya na tamang pricing sa kanyang services, yun ang kanyang ilagay. Kasi one way or another, mga tao naman po talaga naniniwala na kapag ka-premium, mas quality. At may mga tao din naman pong naniniwala na budget meal lang talaga ang gusto nila. Tama po ba? So, kumbaga, kapag meron po tayong freedom or variety of options, mas madali pong nakakapili ang bawat Pilipino, mas mabilis po ang ating service pagdating sa kanila. At ganun din po yung security pagdating sa income ng bawat service providers. Ayan po yan. Ngayon, ang maganda rin po nito, quality din ang meron sa AYS dahil we offer insurance pagdating po sa mga transactions. Pwede nyo pong ipa-insure yan. Well, by the way, papalapit na po yan. Okay? Meron po tayong talks with our insurance partners. Ang maganda rin po nito, quality dahil sagot din po natin if ever na nagkaroon ng back jobs. And kami po ang magmi-mitigate upon the client to customer or dun sa ating service provider. Ayan po siya. At the same time, our app is easy to use. Nakita nyo po kanina, si Miss Maran nagkaroon ng app demo, tama? At madali lang naman po mag-book sa ating app. Ayan po siya. Ngayon, by the way, anong connection ng kitaan dito sa pinapaliwanag ko sa AYS Instant Services? Simple lang po. Dito po, ini-introduce natin ang neopreneur concept. Ano yun? Sa neopreneur concept, sa dami ng mga service providers na pwedeng ma-enlist sa app per serbisyo, alam nyo po, kung kami mismo mag-isa lang ang gagawa ng paraan para magkaroon ng maraming services ang app na to, magagaya po tayo sa Grab, Lalamove, Foodpanda na aabutin ng 10 years para lang mahalin sila ng Pilipinas. Tama po ba? Ang ginawa po natin, imbis na salohin namin ang income o yung opportunity, kami po ay willing makipag-partner sa mga tao na gusto magkaroon ng negosyo inside the app. Ang tawag po natin doon ay mga neopreneurs. Ayan. Ano mga neopreneurs? Anong konsepto yan? Ganito po yan, mga kaibigan. Ang neopreneur, alright, siya po ang role niya, siya po si SP enlister or siya po ang service provider enlister. Siya ang ating early adopter at the same time endorser ng app sa kanyang mga peers. Ayan po yan. So anong ibig sabihin nun? Si neopreneur ang may alam sa kanilang area, sa kanilang lugar, kung sino ang pinakamagaling na technician, pinakamagaling na tubero, pinakamagaling na nail artist, or pinakamagaling po sa pet grooming. Kahit po kayo na nanonood sa atin ngayon, sure ako, may nasa isip ka na kung sinong service provider ang magaling sa area, sa barangay, sa street ninyo. Tama po ba? And all you have to do is to encourage this person na palakihin ang range ng kanyang mga kliyente by going digital sa app per serbisyo. Ibig sabihin po, kayo ang aming representative sa inyong area. At ang maganda nun, once na nag-register ka ng service provider, kagaya po nito, itong si ating ate na nasa ating screens, nag-register ng wedding singer. Service yan. Tama po ba? Na hinahanap ng mga nagpapakasal. Do you agree? Di ba? Ngayon, si service provider naman ay nagpo-provide ng skilled services. Once na siya po ay na-enroll na sa app, dumaan po siya sa ating due diligence, nagpasa siya ng mga requirements niya. Ang kagandahan po niyan is siya po ay enlisted na sa AYS sa ating service marketplace. Ang maganda rin po, since ang AYS is also a marketing company, kaya po natin mag-market, kaya natin magpakilala, ano po, together with our neopreneurs, nalalaman po ito dahan-dahan habang pabilis, ano po, ng ating community, ng ating society. Tama po ba? At once na nadaanan niya ng ads natin, nadaanan niya ng peer-to-peer advertisement through our neopreneurs, may mga initial bookings na po tayo nakukuha. Tama po ba? At ang kagandahan nun, nakakarating tayo sa ating customer. Ayan. So, si bride na naghahanap ng wedding singer,
naganap siya sa AYS, nakakuha siya, meron nakakanta sa kasal niya. Ang tanong, paano ang kita? Ito po ang hatian. Ayan. Si neopreneur ay kikita ng 10% sa booking fee. Si service provider naman who provides the service, syempre, siya po ay tatanggap ng up to 80%. Ayun siya. At si AYS naman po ay kapantay naman ni neopreneur ng 10%. Ngayon, ang kikitain naman na 10% ni AYS ay ibibigay niya sa pagmamarket pa ng ating concept through digital ads. Ayan. And syempre po, tayo po ay papunta na rin into having billboards, getting celebrities. Yan po ay nasa pipeline po natin. Ayan po siya. So doon po papasok itong ating income. Ngayon, ang maganda dito, ang gusto nating panalo ay si service provider. Kasi ang advocacy po natin dito is to promote skills, promote itong mga trabaho na ito, right? Sideline man or pwedeng full-time na nila, na dumami ang kanilang kliyente na hindi nila alam na meron palang ganitong kalaking demand na kung saan makikita na naghahanap, sa digital space at makikita mo sa AYS Instant Services PH. Ayan po yan. Alright, maganda po ba? Ayan, paki-comment naman po sa comment section, kung okay po at nagustuhan po ninyo itong ating concept. Alright? Ngayon, pag-usapan naman po natin, paano ba mag-set up ng ganitong service app company? What are the costs? Ito po yan. Number one, kailangan mo ng ganitong halaga para sa software development. Ayan, sobrang taas. Tama po ba? Siyempre, hindi lang yon. Kailangan mo din ng ganitong halaga para sa systems yearly maintenance. Hindi po talaga biro ang pagkatayo ng ganitong konsepto. At siyempre, only the people na kung saan ready ang talagang may kaya nito. Ayan po yan. At syempre, kailangan mo rin ng talents and experts na may mga mataas na sahod para mag-operate itong ating system. Tama po ba? Alam niyo po mga kapatid, mga aspiring neopreneurs. Neopreneur po kasi ang tawag natin sa ating mga partners dito sa ating business. Good news. Hindi niyo na po kailangan maglabas ng ganyang kalaki. Bakit? Si NNT na po ang sumalo niyan. Tama po ba? Ang maganda po, meron po tayong program na tinatawag natin na Neopreneurship Program Package wherein sa maliit na halaga na lang, sa maliit na halaga, pwede ka na mag-start ng business mo dito sa AYS. Ayan. So, excited ka na? Pa-comment naman po sa ating comment section na I'm excited. Ayan. Alright? Ngayon po, eto, ang original price of this system, kung papansinin po natin sa lawak, sa laki, sa ganda ng potensyal, ito po ay nasa 638,000 pesos. Ayan po yan. Pero, tonight, hindi mo na kailangan maglabas ng ganyan. Sa pinakamababang puhunan, pwede ka na makapagsimula for only, ito po, 14,888. And taga na. Yung iba nung nalaman naku, 14,000 pala yan. Ganyan. Huwag ka munang tune out. Tune in lang po muna kayo. Pakinggan mo muna, ano nga bang meron? Baka naman kasi sulit. Tama po ba? Ayan. So, ang maganda, sa 14,888 mo, meron ka ng e-franchise. Dito sa e-franchise na to, ito po ay perpetual. Ibig sabihin po, wala ka nang babayaran na annual fee, kung ano-anong charges. Wala na po. Once na meron kang e-franchise, naging partner ka namin as an entrepreneur, lifetime na po ito. Ngayon, sa mga nanonood po sa atin, ang tanong ko lang po, 14,888, para sa inyo, malaki o maliit? Paki-comment naman po sa ating comment section. Ayan, at babasahin po natin yan. Okay? So habang wala pa, ayan, may nag-comment si Mr. J. Rabe, ayan, maliit, may sakto lang, Syempre, ayan, maliit kung ayan, marami nagsasabi ng maliit, meron din magsasabi dyan ng malaki, syempre. Pero alam nyo po, depende po yan sa tanong. Paano yun? Kung ang 14,888 pag-uusapan po natin ay gastos, ay mga fellow aspiring entrepreneurs, malaki po yan. Bakit? 14,888, ibili mo ng bag. Kada gamit mo ba ng bag, may nahuhulog na piso, 2 piso? Wala. Kasi yan po ay gastos. Tama po ba? Kung yan, pinang-celebrate mo ng birthday, pamunta ka ng BGC, nag-bar ka doon, di ba? Bumili ka ng mga mamahalin ng mga drinks. Isang gabi, ubos yung 14,888 mo. Pagising mo, masakit pa ulo mo. Tama po ba? Walang babalik na pera. Tama?
Or sabihin natin 14,888 ipanghanda mo ng Pasko. Dapat lang, di ba, na tayo naghahanda ng Pasko. Pero kung mapansin natin, lahat ng hinandaan natin ng Pasko, nakagastos pa tayo ng 25,000, bumili pa tayo ng 2 lechon. Tama po ba? Wala namang bumalik. Do you agree? Pero kung pag-uusapan natin ay business, 14,888, anong digital business o app booking business na makakasabay sa Grab, Lalamove, Foodpanda, Shopee na level, ano po, nasa halagang 14,888 makakapagsimula ka? Tama? Ngayon, imagine mo na lang, wag na natin pansinin yung digital aspect. Puntahan na lang po natin yung sari-sari store. Tingin nyo po ba sa 14,888 ninyo makapagtayo kayo ng sari-sari store? Yung iba pwede, pero alam nyo po, hindi pa nagtatayo yung sari-sari store, mukhang lugi na. Bakit? Konti lang pwede mong mabili dyan. Tama po ba? Hindi pa nag-open yung sari-sari store, mukhang lugi na dahil konti ang laman. Pero alam niyo po, kung magatayo ka ng sari-sari store, ang puhunan, ladies and gentlemen, 40 to 50,000 pesos. Jam-pack na sari-sari store. Do you agree? At ang tao gustong bumili, sorry, sa jam-pack na sari-sari store. Ayaw nila doon sa mga konti kasi konti option. Tama po ba? Pero ito good news. Sa AYS, ang maganda po dito, 14,888 mo, may lifetime business ka na at may negosyo ka na makabago at isa sa mga mauusong negosyo for the next coming months, next coming years, pumosisyon ka na ngayon. Tama po ba? Bakit? Naalala mo dati yung mga early adopters ng Grab? Nung sila pa lang ang nagda-drive ng Grab at Uber way back 2012, 2013, ang kinikita nila 80,000 a month. May nagna-90,000 pa nga. May mga tao na bumibili ng fleet, nangungutang sa bangko, 10 Vios, pinapaandar sa Grab ang kita, 80,000 a month bawat isa. Pero ngayon, sa dami ng mga Grab cars, ang tanong, 80 to 100,000 pa rin ba? Hindi na. Usually 30, usually 40. Malakasan. Tama po. So, as an early adopter, ang suggestion ko po sa inyo, habang nandito pa po tayo sa early phase at 14,888, mga kapatid, pakinggan mo yung mga sasabihin ko ng mga ways to earn. Baka ma-appreciate at magustuhan mo. By the way, wala naman itong pilitan. Pero ang importante, naintindihan mo lang. Tama po ba? Ayan. Anong kapalit ng 14,888 once you sign up bukod sa e-franchise mo? So, number one, we'll be giving you a business kit. Ayan. Isang business kit po yan wherein nandyan po ang ating uh, 2 tarpaulins, ayan, na nagsasabi na pwede nating ilagay sa harap ng mga bahay natin. By the way, meron nga po palang kasamang e-loading business itong ating e-franchise na ito. Ayan. Pero sa mga next ko na po ipapaliwanag yan, nasa training naman po natin yan. Dito po tayo magpo-focus sa 30 service provider activation slots. Ano po yon? Sa 30 service provider activation slots, sa isang e-franchise mo, pwede kang maglagay ng 30 na services. Ayan, 30 ho. 30 na tao yan. Okay? At itong 30 na tao na to, okay, pag nalagay mo na yan, bawat nabubok itong mga services na ito, ay itong mga taong ito, meron kang 10% na kikitain, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina. Pero may kasama rin po ito na business guide. Actually, hindi na po ito naka-PDF file on the next coming days, naka-brochure type na po ito. At meron po itong personalized website with inventory and accounting. Ang maganda sa AYS po, mga kaibigan, once na kayo po ay aming naging neopreneur, dito, hindi ka namin papahirapan tumawag o ano nangyari, may nabook na ba? Hindi po. Monitored nyo po lahat on your fingertips. Once na meron kayong username and password, makikita po ninyo ilan ang booking ni ganitong service provider, anong oras siya nagpunta, may wallet pa ba siya natitira, magkano kinita mo, and so on and so forth. Ang maganda po niyan, ang inyong earnings, pwede nyo pong i-encash through that website. At ang kagandahan po nun, pwede po namin ipadala sa inyo through check or pwede pong through GCash. Ayan po yun. At the same time po, bukod, ito, gaya nga po na sabi ko kanina, perpetual franchise po ito at wala ng additional cost on technology upgrade. Ano yun? Bukod po kayo sa AYS, meron pa tayong mga technology upgrades na isi-share later na once na naging early adopter ka ngayon, hindi mo na kailangan magbayad sa mga paparating na technologies. Ayan yan, nakuha mo siya na sobrang mura. Ayan po yun. By the way, paano nga ba kumikita ang isang neopreneur? So number one,
kayo po na isang neopreneur, pwede rin po kayo mag-sign up as a service provider. Since ikaw ay meron ng 10% na additional as a neopreneur, at the same time, meron ka pang 80%. Ang total income mo na per booking is 90%. Yung 10%, mapupunta sa AYS, ima-market ka naman ng AYS. Yun po ang maganda. Ang good news, ito po ang ating mga fellow neopreneur service provider, kagaya ni Sir Leonilo, isa po yung master plumber at isang civil engineer. Si Sir Matt naman po, isang magaling na massage therapist. At ganoon din po si Ma'am Maria Rosario, isang magaling na massage therapist. Ayan po yan. So, si service provider, pwede rin po siya mag-neopreneur. Ayan po yon. Ngayon, kung ikaw naman ay walang skill, mga kaibigan, gusto mong matuto ng skill. Ayan. Ang good news, si AYS po ay nagpapa-scholar through TESDA. Tayo po ay mayroong partnership sa TESDA. Mamaya explain ko po yan sa inyo. Pwede kang mag-aral. Ayun po yon. So, imagine, meron kang 1,000 pesos na booking fee. Sorry, yes, booking fee times 4, that is 4,000. Kunin mo ang 90%, may 3,600 ka, nangyari ng isang araw, pwede na. Tama po ba? Ngayon, next. Second way to earn naman ay si service provider activation. Yung 30 slots mo, pwede nyo po yan bigyan ng enrollment fee on your service provider partners. Paano yun? Ganito po yan. Halimbawa, meron kang kilala na air conditioner expert. Siningil mo siya ng 500 pesos as lifetime enrollment fee niya sa AYS. Bibigyan ka ngayon ng 500. Yung 500 pesos, sa inyo na po yun. Ibig sabihin po niyan, hindi mo na kailangan i-remit sa company, hindi mo na kailangan ibigay sa amin. Part na yon ng return ng capital mo. Ayan, nakakuha po ba? So for example, ayan, 30 times 500, meron kang 15,000 pesos na income. Tanong, bawi na? Bawi na. Tama po ba? Ngayon, ang nakakatuwa, ito pa. Sa third way to earn, ang sabi dito sa service provider override, kumikita ka daw ng 10% sa bawat transaction ng service providers mo. Ngayon, paano kung lahat ng kausap mo ng mga service providers, kuripot, ayaw magbayad ng 500? Ayan. May ganyan po ba? Meron. Tama? Ngayon, edi okay lang. Ilibre mo. Yan ang tip ko sa'yo. Ilibre ko, hindi ba ako talo doon? Hindi po kayo talo. Bakit? Imagine natin to ha. Halimbawa, ito po si Neopreneur. Meron siyang isang tutor na napasign up sa Caloocan. So, nagtuturo po ng reading sa mga bata. Ngayon, Mondays to Fridays, busy yan sa school. Hahataw yan sa kanyang sideline, Saturdays and Sundays. Tama po ba? Ngayon, ang mangyayari, dahil siya ay nabubok, na ma-market natin siya, ang good news, ikaw naman, merong 10% per booking. Ayan, nakakuha po. Ngayon, ang kagandahan po niyan, imaginein mo to, para ka nang merong tutorial business at 14,888. Tama. Paano kung may kilala ka naman na magaling mag-massage? Ayan. Pinakamagaling sa area ninyo or pinakamagaling sa mga kaibigan mo. Sa Muntinlupa naman siya nag-service along Las Piñas din at Parañaque. So every time na siya ay nabubuk, meron ka ring 10% sa bawat booking niya. Ngayon, baka matanong po ninyo, Sir Gerald, paano yan pag kinontrata? Paano pag sinabi ng client, cancel mo na lang yan. Huwag mo nang padaanin sa app. Ano po? Ngayon po, tayo, ang tawag po dyan ay platform leakage. Sa platform leakage po, ang ginagawa po natin dyan, tayo po ay nag-incentivize sa mga service providers para po hindi nila gawin ito. At the same time, once na yan po ay nabook ng isa at ang next hindi po pinadaan sa app, nalalaman po natin kapag bumabalik ang service provider dun sa area na kung saan doon siya nag-service. Ayun po siya. At sa paraan na yon, nade-determine po natin na siya po ay nangongontrata at aalisin po natin siya sa ating system at mawawalan po siya ng opportunity. Sinasabi po yan sa ating mga service provider orientation and interviews. Kaya po, sinisigurado po natin na ang booking ninyo sa inyong mga service providers ay tuloy-tuloy po ang inyong 10% na income. Ayan. Maganda po ba yan? Alright. Ngayon, paano kung naglagay ka din dyan ng mga tinatawag natin na house cleaning services? Nandyan din yung nail art, nandyan din yung photography, nandyan din yung music tutor, at the same time po, nandyan din po yung mga doktor, ayan, at mga accountant. By the way, ang ating business
ito po ay non-territorial business. Kahit po saan sa buong Pilipinas, pwede. Ayan po siya. And hopefully, on the next coming years, tayo po ay makapunta rin ng abroad at magkaroon ng Filipino services at your fingertips. Ayan po yan. Ngayon, imagine po natin, meron tayong 8 service providers. Bawat isang service provider, merong 5 bookings per day. So that is 40 bookings. Let's say, merong 500 pesos na booking fee sa bawat booking. So ang nangyayari po, ang total niyan ay nasa 20,000 per day na sales. Ano po? Kunin natin ang 10%, may 2,000 ka sa isang araw. Tanong, 2,000 sa loob ng isang araw, pwede o pwedeng-pwede na. Ayan, pa-comment naman po sa comment section po natin. In 30 days, mga kaibigan, yan po ay 60,000 pesos. Sa puhunan mo na, 14,888. Tanong, bawi na o bawing-bawi? Bawing-bawi na po yan. Tama po ba? Yun. Hindi ko naman sinasabi na malaki o maliit yung 60,000 na yan, yung 2,000 per day na yan. Ang sinasabi ko lang ito, sa 60,000 pesos mo, kalahatiin na lang natin. Kunin natin 30,000. Yung 30,000, kalahatiin pa natin. Gawin natin 15,000 na lang. Tama. 15,000 pesos, pwede na pambayad ng kuryente. Pwede na. Pwede na pambayad ng internet. Pwede na. Pang grocery. Pwede na. Pambayad ng tubig. Pwede na. Imagine mo to. Sa 14,888 na negosyo, 14,888 na negosyo, yung kinikita mo sa negosyo mo na pangbabayad mo ng expenses mo. Tama po ba? Yung kinikita mo sa trabaho mo, naiipon mo naman. Tama? So, ibig sabihin yan, lamang ang Pilipino na merong extra income. Nainiwala po ba kayo doon? At ang maganda, ang extra income mo, mga kaibigan, hindi ka nagbabayad ng pwesto, hindi ka nagbabayad ng tao, hindi ka nagbabayad ng kuryente, hindi ka nagbabayad ng tubig sa negosyo mo. Bakit? Ang negosyo mo, digital. Ang ginagawa mo lang, nag-charge ka lang ng cellphone mo. Eh, nag-charge ka rin naman talaga ng cellphone mo kahit wala pang AYS. Tama po ba? Kumbaga, nasa nature na natin, yung expenses, pag dinagdag mo itong AYS na to, nakakatulong pa po sa inyo. Nakakapagbigay pa ng extra. Hindi lang extra, super extra. Tama? Alam niyo po mga kaibigan, tingnan natin ang business side point of view. Kumita ka ng 60,000, 15,000 pesos a month, kagaya nga po ng sinabi ko kanina. Kung tayo ka ng sari-sari store, kung yung kinita mo, hindi naman lahat yan pupunta sa bulsa mo. Bakit? Magbabayad kang pwesto. Pag nagsari-sari store ka. Magbabayad ka ng produkto kasi bibili ka ulit. Tama? Hindi naman ibig sabihin na naubos yung produkto mo, hindi ka na magre-replenish. Tama po ba? Siyempre, magbabayad yan ng kuryente, ng tubig, saka ng tindera. Wala pa dyan yung kupit ng tindera mo. Tama po. Ang maganda, dito sa AYS, walang babayarang kuryente, tubig, pwesto, tao, at kung ano-ano pa. Tama po ba? Lahat ng income na papasok dito sa system na ito, dediretso po yan sa bulsa ninyo o sa bank account ninyo. Ang tawag po doon, net income. Ayan. Maganda po ba? Ayan. Paki-comment naman po sa ating comment section, ano? Kung panalo o panalong-panalo itong negosyo pinag-uusapan po natin. Ngayon po mga kapatid, malapit na po ako matapos, no? Mga 5 to 10 minutes na lang. Please bear with me. Ayan. Ang tanong po, mga kaibigan, do you want your business to be nationwide or do you want it to be worldwide? Ayan. Ako naniniwala ako pagdating ng panahon, after po natin makonquer ang Pilipinas, panahon naman na tayo naman ang magpapadala ng booking app sa abroad. Ayan. Since ang mga Pinoy ay kilala sa services at tayo po ay mahilig din mag-avail ng service, panahon naman na magpakilala tayo ng Filipino services abroad. Tama po ba? At alam niyo po, isa po yan sa napakagandang expansion na pwede mangyari po sa atin. At sure ako na mangyayari yan dito sa AYS. Ngayon mga kapatid, gusto ko lang i-share yung a second to the last na ating way to earn. At sure ako ma-engganyo din po kayo na gawin din ito. By the way, this is optional. Ano po? Ngayon, may naghahanap po kami ng AYS endorser. Anong ibig sabihin niyan, Sir Gerald? Ganito po yan. Alam niyo po, mga kapatid, in every product, there's always an endorser. Do you agree? O imagine po natin to ha. Ito na lang, smart. May endorser. Miss Universe. Ayan. Tama po. Ito naman, Shopee. May endorser din. Si Sarah G. Tama. Lahat ng shampoo na yan na nakikita ninyo ngayon or conditioner, halos lahat ng mga endorsers niyan, naging ex-girlfriend na po ni Gerald Anderson. Tama po ba?
Hindi po Gerald Bautista, ako po yon, si Gerald Anderson po. Ngayon, may endorser pa rin kahit shampoo. Tama? Eto, kating ko. Ang endorser si Tanggol. Sa dami ng sakit ng ulo na nangyari sa buhay niya. 'Di ba? Kailangan niya talaga ng kating ko. Ayan po yan. At the same time, kahit gatas po, mga kapatid, may endorser din. Ngayon, dito naman sa AYS, sino ang ating endorser? Wala nang iba kundi ikaw na isang neopreneur. Bakit? Alam niyo po, naniniwala kami mga kaibigan na mas okay na maging endorser ang neopreneur dahil sa mga gantong aspeto. Alam niyo ba na si Miss Aiza Soberano, ito po nasa harapan ng inyong screen, nung kami po ay nag-inquire sa magkano nga ba ang talent fee, umaabot po ito ng 10 million pesos, mga kaibigan. Pirma pa lang ng kontrata, yun na ang gastos mo. Wala pa po dyan yung gastos natin pagdating sa pag-ere niyan sa TV. Billboards. Usually, ang billboards po, nasa 300 to 500,000 per month. Pagdating naman po sa TV, 1.4 million pesos every 30 seconds. Ang laki din. Tama po ba? Although, kaya naman po natin, pero pansinin po natin, what if, tignan natin yung concept ng word of mouth advertising. Paano nangyayari yan? Tayo mga Pilipino, kwento tayo ng kwento ng mga bagay na gusto natin, pero hindi naman tayo binabayaran. Tama po ba? Paano yun? Imagine mo to, bagong pasok ka sa work, naamoy ka ng friend mo. Sabi sa'yo, uy, bes, ang bango naman ng buhok mo. Anong shampoo mo? Ikaw naman na girly, di ba? Sinabi mo naman sa kanya, ay, nako, friend, naka-sunset kasi ako, ang bilhin mo yung pink. Ayan, may ganyan ba? Pero, tama? Kinabukasan yung friend mo, bumili ng sunset. Tanong, hinanap ka ba para bayaran ka ng talent fee? Hindi. Tama. Ang mga lalaki, kwento ng kwento sa mga experiences na napupuntahan nila. Halimbawa, kumain sila sa masarap na restaurant. Kinuwento niya sa friend, uy, pare, dali mo dito lahat ng mga kapamilya mo sa birthday mo. Panalo steak dito. Ang sarap. Ikaw nag-endorse, nagpunta kaibigan mo, kumain, gumastos ng malaki kasi birthday ng tatay niya. Hinanap ka ba ng restaurant? Hindi pa din. Tama po ba? Nanood ka ng movie, di ba? Ang ganda na napanood mo, sinashare mo sa mga kaibigan mo, para panoorin mo ang ganda para makasabay ka sa kwentuhan. Nanood, sinama anak, sinama asawa, sinama lahat ng mga kapatid. Tama? Hindi ka naman hinanap ng producer. Tayo mga Pinoy, kwento tayo ng kwento ng mga bagay na na-enjoy natin, pero we are not getting paid. Do you agree? Pero what if lang mga kapatid, na sa loob ng isang negosyo ng App Your Serbisyo. Ayan. Every time na kinukwento mo ang App Your Serbisyo at may mga tao na naging neopreneur ng dahil sa'yo, okay lang ba? Babayaran ka na. Ayan. Paki-comment naman sa comment section natin kung sino ang interesado. Ayan. Na kung dati nagkukwento ka, hindi ka binabayaran. Ngayon, paano kung magkwento ka, babayaran ka na. Ayan. Paki-comment man po sa ating comment section kung okay ba yon. Okay ba yung ganyang concept? Ang tawag po natin dyan, mga kaibigan, ay yung ating referral program. Alam niyo po, hindi na po bago yung referral program na yan. Halimbawa, mag-download ka na lang ng TikTok. Ang TikTok namimigay ng 600, minsan 200. Tama ba? May mga ganyan. Tama? Ngayon, nag-apply ka sa call center. May nag-refer sa'yo. Tama? Yung nag-refer sa'yo, magkano ang signing bonus sa call center pagka nakapag-refer ka? Minsan po malaki. May 24,000, may 28,000, may 16,000. Tama po ba? Nangyayari yan sa mga BPOs. Ngayon dito, sa referral program po natin, sa Apple Servisyo, magkano? Tayo lang naman po ay namimigay ng 1,000 pesos sa mga neopreneur na mare-refer po ninyo. Bakit? Ang goal po natin dito, bawat neopreneur ay isang representative sa bawat area na nasan siya. Bawat neopreneur, merong service providers. Bawat service providers, guarantee na meron tayong mamamarket sa area na yon, na kung saan makapagbigay tayo ng trabaho sa kanila, makapagbigay tayo ng another income sa kanila, nakatulong tayo sa mga tao na naghahanap ng service at the fair price, nakatulong tayo sa mga tao magkaroon ng trabaho, nagkaroon tayo ng opportunity sa mga neopreneur na magkaroon ng negosyo. Nagawa ng App Your Serbisyo ang advokasya niya para sa Pilipino.
Tama po ba? Lahat panalo. Maganda po ba yon? Ayon. So ngayon, ang maganda niyan, paano yan? Kung Sir Gerald, meron akong gustong endorsohan pero hindi ko kaya yung ginagawa mo pag-explain. 'Di ba? Parang ang tagal mo nata nagkukuwento, mabagal lang po ako magsalita, no? Pero mabilis lang 'to pagka mabilis ka magsalita. Pero imagine po natin 'yan. Paano kung hindi ko kaya magsalita? Hindi ko kayang explain yung business. Paano ko magre-refer? O wag po kayong mag-alala. Kaya nga po meron kami mga tech forums na kung saan i-provide mo lang yung link, tama? Pumunta ka dito sa office, meron tayong support group na kung saan mag-e-explain ng business para sa iyo. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kami magpapaliwanag para sa iyo nitong tech business natin. At kapag nag-neopreneur ang friend mo, meron kang 1,000 pesos. Ayan. Maganda po ba yon? And paki-comment naman po sa ating comment section kung maganda or okay. Ayan siya. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, kami bahala mag-explain. Alright? Kami bahala magpakita ng concept. Bigyan mo lang kami ng mga kakausapin. Ayan po yon. Pwede bang, by the way, baka matanong po ninyo, pwede bang mag-refer pero hindi ako neopreneur? Hindi po kasi ang ating pointing system ng referral business po natin o referral program po natin ay through our online dashboards. Ayan po siya. So, doon po sa website, naalala ninyo, pinakita ko sa inyo kanina, right? Doon po yung magre-reflect. Tapos, pwede nyo rin po siya i-encash from that dashboard. Ayan, nakakuha po? Alright. Ngayon, paano naman, Sir Gerald, matanong ko lang, yan pala ay word of mouth advertising. Hindi ba yan yung recruit-recruit? Ayan. Maunahan ko na po kayo. Ano po? Wala po tayong taong pinapadala sa Japan. Ayan. At hindi rin po tayo nagpapadala ng tao sa South Korea. Ayan, nakakuha po ba? Siguro po sa North Korea, sa mga interesado, pwede. Gagawin po natin ang paraan. Ayan. Pero we are not a recruitment agency, mga kapatid. We are just a concept na kung saan, kung familiar po kayo sa Avon, sa Natasha, di ba? Hindi mo sila laging nakikita sa mga commercials, pero sure ako may kakilala ang mama mo na merong catalog ng mga ito. Tama po ba? Or baka yung mama mo ang may catalog. Ayan. Tama po. So, kumbaga, word of mouth advertising lang po. Kwento mo, kumikita yung nagkwento. Ang kagandahan din po niya, nakakatulong pa tayo. Kesa payamanin natin yung mga mayayaman na mga artista at mga mayayaman na ng mga television companies. Tama po ba? Ayan. Ngayon guys, ang kagandahan din po nito, baka matanong ninyo, Sir Gerald, paano yan? Paano kung yung kinuwentuhan ko, naging neopreneur, nagkwento din siya? Ayan. Meron pa ba ako dun? Siyempre, parang nangyayari, sa referral ko lang ako merong income. Tama po ba? Alam nyo po, dati po, hanggang dun lang po talaga. Dun sa referral ninyo, hanggang dun lang, syempre. Pero due to insistent public demand, ano po, tayo po ay nagkaroon ng another way to earn. Ang tawag naman po ay yung indirect referral bonus. Ulitin ko po indirect referral bonus o mas kilala bilang tinatawag po natin na organizational cash rebate bonus. So bago ko explain yung organizational cash rebate bonus na yan, na-explain ko muna itong fifth way to earn natin na Neopreneur Royalty. Baka kasi may isip ninyo, nako, kapag nag-endorse ako ng Neopreneur, baka kompetisyon ko pa yan. Hindi po. Ang ginawa po natin dito, ito po ay pagbibuild ng community helping each other. Paano po yan? Halimbawa, itong si Neopreneur na na-endorsohan po ninyo, maraming service providers. So technically, madami siyang 10%. Yung nag-refer sa kanya, sa lahat ng kanya mga service provider booking, merong 1%. Ayan, nakakuha po ba? Ibig sabihin, hindi mo siya competitor, business partner mo siya. Ngayon, baka sinasabi ninyo, naku, maliit lang, 1%. Tandaan po natin, sabi nga ng mga incheck, di bali ng maliit, basta tuloy-tuloy, lalaki pa rin yan. Tama po ba? Ano ba naman yung kumita ka ng 300 to 500 pesos sa 1%? Tanong, makabili na ba ng ulam yan? Oo naman. Tama. Makabili na ba ng bigas yan? Abay, oo naman. Tama po ba? So malaking tulong, lalong-lalo na po, lalong-lalo na sa mga nag-iipon, sa may mga pinag-iipunan o may mga pinaglalaanan, magkaroon ka ng mga ganitong extra income at ang maganda, digitally based pa, ba? Panalo-panalo po yan.
Tama po. Ayun. Alright, ngayon puntahan na po natin itong ating organizational cash rebate bonus. Usually, ang mangyayari po dapat kapag ikaw ay merong na-refer, kagaya nito, ah, ayan, ito po si neopreneur natin, meron siyang na-refer, syempre meron siyang 1,000 pesos. Tama po ba? Ngayon, kapag ka siya naman ay may na-refer din, dapat wala na. Pero because of this, indirect referral bonus, ang ginawa po natin, pwede, pero merong catch. Paano yun? Ganito po yan. Dapat po, bago ka bigyan ng another bonus, ang dapat na nakapag-refer sa'yo, dalawa. Ayan. Nakakuha po ba? Doon, makakatanggap ka naman 1,500. Ayan, nakakuha po. So, paano ba nga ba umaandar yan? Explain ko lang po ng konti. Halimbawa, itong si Neopreneur na friend mo ay naka-endorso ng Neopreneur. So, syempre, siya yung merong 1,000. Tama po ba? Ikaw, wala ka na doon. Tama po. Dati. Pero ito maganda. Bibigyan ka pa ng extra bonus ng NNP, ng Acra Servisyo. Ang kailangan lang, dalawa lang ang ma-refer through our two organizational groups. So mapansin niyo po, merong dalawa, may 1A, may 2B. Ano po? So kapag yung isa mong friend naman from other organization ay nag-endorse din ng isang neopreneur, syempre siya merong 1,000. Ikaw naman as the team leader or early adopter on your area, you will earn an indirect cash rebate bonus or indirect referral bonus of 1,500 pesos. Aba, pwede na. Kesa wala. Tama po ba? Ayan, ang catch is kailangan dalawa. Ngayon, maganda po niyan, habang ito na nagre-refer, ikaw naman ay nagkakaroon ng 1,500 ng 1,500. Ang goal po nito is to monetize this concept to give you additional funds para matulungan mo din sila. Kumbaga, interest mo na tulungan ang mga bagong neopreneurs based on our training, based on our technology, kumbaga po, technology adaptation, para yung mga bagong nagsasign up, nagkakaroon ng magandang samahan. Pero syempre, alam niyo po, one way to motivate us to grow our organization is to earn from it. Tama po ba? Kaya po natin nilalagyan ng ganyan. Ngayon pa baka matanong ninyo sa akin, nako Sir Gerald, parang alam ko yan. Hindi ba yan yung mga networking? Alam niyo, tapatin ko po kayo, itong option number 6 po natin sa ways to earn po natin, meron po siyang concept ng ganun. Pero mapansin nyo, kahit may mga tao na negative sa network marketing, tapatin ko po kayo, this system is yung pinaka nakikita naming system, ano ho, na kung saan ma-incentivize natin ang bawat isa through having service provider bookings. Ayan po yan. Pero alam niyo po mga kapatid, anong pinagkaiba ng option nitong ating way to earn number 6 to sa mga network marketing companies na medyo masama ang timpla sa ating mga dila. Ano? Number 1, ito po, klase ng negosyo na digital na kung saan trabaho at booking ang pinag-uusapan. Hindi po ito kagaya ng mga produkto na kailangan ipilit po sa inyo bago nyo gamitin. Nakakuha po ba natin? So dito, walang demo-demo ng produkto, walang free taste, walang sample-sample, at kung saan hindi mo kailangan, kumbaga, hindi mo kailangan mahiya para i-alok ito. Dahil ang kagandahan po nito, ito ay makabago at kung saan magiging pinakamagandang marketplace of services sa buong Pilipinas. Kumbaga, hindi po ito yung klase ng network marketing na makikita nyo po sa labas. This is a very different kind of approach. Ayan po yan. Kaya lang naman po natin nilagay itong sixth way to earn natin is to give everyone opportunity to earn based on the organization na nabubuo nila. Kasi simple lang po. Kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng mga taong ito at ng mga susunod pa na merong AYS. 'Di ba? Mas maganda naman na meron ka pa ring indirect referral as a sign of our gratitude, as a sign ng pagpapasalamat po namin sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi nila malalaman lahat. Dahil ikaw ang dakilang pasimuno. Tama po ba? Ayan po yan. Ang maganda naman dito, hindi ka niloloko. Bakit? Nagbibigay ka pa nga ng trabaho eh. Tama po ba? Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan din po nito, okay, ito po ay merong safety net. Ano po? Meron po itong safety net na 30,000 per day, 210,000 per week, at 900,000 pesos a month. Ang goal po ng safety net is,
Lahat po tayo, pantay-pantay ng opportunity. Walang nauna, walang nahuli. Hindi ibig sabihin na may nag-sign up ngayon, lamang siya sa mga mag-sign up next year. Hindi po. Same lang. Same lang pagdating po dito sa way to earn na to. Laging 30,000 lang po ang limit. Pag nag-35,000 yan, 30 lang po ang mapupunta sa inyo. Sumobra po, babalik po sa company para mabigyan ng opportunity naman yung mga next na magkakaroon ng indirect referral bonus or organizational cash rebate bonus. Ayan. Nakakuha po? Alright. Ngayon, what's next dito po sa ating AYS Instant Services na technology? Share ko lang po sa inyo itong ating napakaganda na TESDA Certified Skills, Education and Training through our sister company C Group Skills. Ayun po. Tayo po ay namimigay ng scholarship. So kung neopreneur ka, or may isa kang kakilala na walang skill o kahit nga tambay hatakin mo, di ba? Pwede po natin yan gawing scholar. Yan po ay exclusive for our neopreneur partners. Ayan po yan. Ang maganda nun, kayo po mismo on our programs na ibibigay po sa atin ng TESDA, meron po tayong school dito sa ating opisina na TESDA Assessor Level. Ayan po yan. Ibig sabihin, scholar ka na, ang maganda nun, namimigay pa ang TESDA ng allowance, like pamasahe mo. Ano po? At ang maganda po nun, after 40 days, meron ka ng NC2. Ayan po yan. At ang mag-a-assess po sa inyo ay yung mismong eskwelahan po natin. Na tayo rin po ang may-ari. Ayan po yan. Nakakuha po ba natin yan? Kumbaga po, ang goal po natin dito is to close the loop between enrollment to employment ng mga test na graduates. This is their digital approach sa digital landscape po natin with AYS. Ayan po siya. Copy po? Alright. Ngayon, and by the way, ito po yung ating one of pictures with Director General Vidal Villanueva. At the same time, ako mapiplay lang, wala lang pong audio itong ating uh, video. Next time po ipi-play natin with audio, hindi ko lang nailagay. Pero ito po yung talk ko nung ako po ay nag-explain sa TESDA kung ano nga ba ang AYS at paano ito makakatulong. Meron ba? Meron tayong next time lang baka manapahaba na ako. Anyway, share na lang po natin 'yan on the next, pero pwede po natin 'yan hingin sa ating mga neopreneur na nagbigay po sa inyo nitong ating link. Alright. Ngayon, kagandahan din po nito, nandito rin po ang AYS Jobs. Ayan. This is our next iteration sana pagdating po ng mga few quarters. By the way, nag-launch na po kami niyan. Web pa lang po ang meron, pero we are waiting po na lumabas yung ating app. Ito po ay na-publish na at meron na lang po tayong mga inaayos na ilang mga bugs. Pero ang AYS Jobs is like Job Street. Kung pamilya po kayo sa Job Street, diyan ka maghahanap ng mga trabaho na pwedeng, kung ang AYS ay pang instant service na natapos ng isang araw, 3 araw, paano naman yung mga naghahanap ng trabaho na pang regular basis? Ayan. Ito naman po ang platform para doon. Parang Job Street, parang Indeed, di ba? Ang maganda, bilang isang neopreneur, pwede kang kumuha ng mga resumes. Actually, ang AYS Jobs app, resume writer na yan. Gamit yung iyong code, alright, o username mo as the nag-endorse. Kapag itong taong to ay kiniklik nung ating mga employers. Ang mga employers kasi bumibili sila ng credits. Every time na nakiklik yung pinasa mong resume, ikaw naman kumikita from doon sa credits na binili ng mga employers. Ayan po yan. From our database na nakakapili sila ng mga nag-a-apply ng trabaho. So, ibig sabihin, hindi lang mga skilled persons ang pwede mong i-incorporate sa ating app. Pwede rin yung mga fresh grad o yung naghahanap ng dagdag opportunities. At ang maganda nun, pwede ka rin mag-benefit doon sa paghahanap ng trabaho ng mga employers at paghahanap din ng services ng ating mga customers. Ayan. Maganda po ba? Alright. Ngayon, ang nakakatuwa po, share ko lang ng konti po sa inyo. Ano nga po ba yung diffusion of innovation? Or ano nga po ba yung konsepto? Paano nakukuha yung 100% of the pie ng mga ganitong klaseng tech business? Alam niyo po, sa may bandang kaliwa, ito po, tayo po ngayon ay nandito sa early adopter stage. On our side, nung sinisimulan po namin ito sa research and development noong 2021, kami po yung mga
out of 100%, kami po yung 2.5%. Ano po? Na kung saan, pina-formulate pa yung app, nagkakaroon pa ng konting research, syempre konting market testing, ayan po yan. Ngayon, once na nagkaroon na to ng minimum viable product, pupunta na yan sa early adoption stage. Tayo po ay nandito ngayon. We're looking forward to get that 13.5% out of 100% ng market ng mga nagbo-book online, which is yan din yung mga nagbo-book ng Shopee. Tama po ba? Nagbo-book ng Grab, nagbo-book ng Foodpanda. Ito naman, nagbo-book ng services. Ayan. At ngayon, kung magne-negosyo po kayo dito sa early adopter stage po natin, napakalaki po ng potensyal. Kasi, once after na nag-peak po ito, we can get that 34% out of the early majority. And then, doon na susunod yung late majority, and then yung mga laggards, usually yan po yung mga late na nag-adapt sa tech. Ayan po yun. Madalas mga ano po yan, mga senior citizens. Ayan po. Sige na nga, book na nga ako dyan kasi pagod na ako parang gano'n. Ayun po siya. So, pinapakita lang po namin sa inyo na sobrang laki pa ng opportunity na pwede po nating makuha dahil nandito pa lang po tayo sa early adoption stage ng ating tech. Ngayon, ang share ko lang, alam niyo po, with this business, pwede po nitong baguhin ang takbo ng buhay ninyo. Pwede po nitong ibigay yung mga bagay na akala po ninyo hindi na pwedeng mangyari sa inyo. Ang tanong ko lang is, when was the last time na nagkatotoo po yung mga pinangarap ninyo sa buhay? Or baka wala na? Or hindi na tayo nangangarap gawin? Tama po ba o nangangarap kunin? Dahil minsan, paikot-ikot na lang ang buhay natin. Trabaho, sweldo, bayad utang, trabaho, sweldo, bayad utang. Tama po ba? Minsan wala pang sweldo, nagbabayad na ng utang. Tama po ba? Pero alam niyo po, with this technology, ayaw namin pasakitin ng ulo ninyo na mag-iinventaryo ka pa, mag-monitor ka pa. Why not isang trabaho mo, tuloy-tuloy ang pasok ng income? Bakit? Kasi nagpasok ka ng service provider, minamarket natin yung service provider na yan, nabubook siya, kumikita ka ng 10%. Ngayon, ang suggestion ko po, umattend kayo ng training, tuturuan po namin kayo paano palakihin ang organization po ninyo ng neopreneurs at organization po ninyo ng service providers. Hello po sa lahat, ako po si Jomarfe M. Alfaro. Mas kilala po ako sa pangalang G. Isa po akong massage therapist at manicurist ng Taguig City. Meron din po akong hinahawakang company, ang Ayesa Home Service Massage. Nung pandemic, isa po kami sa nagsarado. Kaya hirap po kami makahanap ng client. Umaasa lang po kami sa mga recommend ng mga kakilala namin. Hirap din kami makapasok sa mga kondo. Pinagbabawal po nilang pumasok doon. Di pa rin sapat para sa pamilya namin. Gaya ko, nasa akin ang 4 kong pinakamamahal na apo. Kailangan kong maibigay ang mga pangangailangan nila. Buti na lang nakilala ko ang AYS Instant Services. Dahil dito, nabigyan ako ng maraming client. Nagtiwala akong pumasok dito kasi alam kong malaki ang may tutulong sa akin ng app na ito. Ang kagandahan sa app na ito, unang-una sa pamilya mo, safe at secure ka dito. Mabilis at quality ang serbisyo. Kung ako sa inyo, i-download nyo na ang AYS Instant Services sa Play Store at App Store. Kung ano man hanap nyong serbisyo, i-app serbisyo na natin yan. Hi, ako nga pala si Januel Bilyuta, 30 years old, may 2 anak, at saka isa pong asawa. Ako po pala ay TV technician, 7 years na po akong gumagawa ng mga electronics. Kung gusto nyo pala akong i-book, available po ako i-book sa Metro Manila at saka malapit na mga probinsya. Nag-join po pala ako sa AYS dahil malaking tulong po ito sa akin. Nung una, yung nagpapagawa lang sa akin yung mga kakilala ko. Ngayon, mas lalo pang lumawak yung repair ko. Kaya kung gusto nyo po akong i-book, i-download nyo na po yung apps na AYS Instant Services. Downloadable sa Google Play Store at saka Apple Store. Kaya kung kayo ay naghahanap ng mga serbisyong legit at maaasahan at garantisado, mag-book na sa App Your Serbisyo. Hello everyone, ako nga pala si Joseph Nurias, 28 years old, from Quezon City, isang registered master electrician and aircon technician. 6 years na po akong technician sa isang pribadong hospital. And nahanap ko si AYS sa FB page
So, nag-decide akong i-follow ito at mag-message. I decided to join the AYS Apio Servicio para magkaroon din ng dagdag income at karoon ng maraming customer and client. At kung kayo ay taga Quezon City na naghahanap ng multi-skilled technician, pwede po ninyo akong i-book sa AYS Instant Servicio. Available ito sa Google Play Store and App Store. Ano pang hinihintay nyo? Download na sa Google Play Store and App Store. Ready ka na bang makita ang heaven? Let's see. Patay! Mukhang impyerno! Oh, ano? Bakit? Ha? Yung ex mo naman naloko! Gagawin ko! Sino ba pwede kong kontakin para matulungan ako? Alam ko na! Magbubuka ako sa Apio Servicio. Wala naman eh. O ano, papapasukin mo pa ba ako? Uy, sir! Andiyan na pala kayo! Mapa-water pipe repair, house cleaning, aircon service, o kahit na ano, one tap ka lang sa Apio Servicio. Wow, mukhang heaven. Apio Servicio, available in Google Play and Apple Store. Download now! Sinong kausap mo? Wala. Pero gusto mo ba? Ikaw naman ang linisan ko.